Eto, pakiusap ko to. Sa mga nagbabakasyon po sa Pilipinas na galing sa ibang bansa, mahalaga to kasi hindi nyo kaya sabihin to. Okay? Pag meron kayong kamag-anak na nagbabakasyon po from abroad, huwag nyo asahan na pag inimbita nyo sa bahay ninyo yan o kaya may kainan, siya lagi maglalabas. Pagpahingayin nyo naman yung tao. Diba? Lalo kapag buwan-buwan na kayo pinapadalan, diba? Pag nandito sa Pilipinas, kayo maglibre. Tama, diba? Pagluto nyo na masarap, pagsilbihan nyo ng maayos, diba? Kasi galing sa mga bansa yan, pagdating ng Pilipinas, nagbabakasyon yan, hindi para magpagod yan. Nagbabakasyon yan para ma-relax naman kahit paano. Tama, diba? Diba, no? So, kumbaga, alam nyo minsan, yung sakit natin mga Pinoy eh. Pag may inuman, 10 magkakaibigan. Diba? 10 magkakaibigan. Isa doon, galing mong bansa. Yung 9 doon, nagkatrabaho sa Pilipinas. 10 may trabaho lahat. Pareho magkape yan. Sino saya? Sino sagot? Yung galing abroad. Bakit? May trabaho kayo lahat. Diba? So, yun lang ha mga pangga. Sinasabi ko to kasi Pasko na naman po. Ito na naman. Hahanapan nyo ng regalo yung mga tita nyo, tito nyo, ate nyo, kuya nyo, nanay nyo, tatay nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Etong Pasko na to mga pangga, hayaan nyo naman na yung bonus nila, kanila naman. Huwag nyo nang hingiin. Maghahanda kayo sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo sa abroad, diba, magpapasko mag-isa, hayaan nyo na pakinabangan nyo yung bonus niya. Total, kayo naman sa Pilipinas, ang kakain ng handa, huwag nyo nang hingin sa nasa abroad. Tama, diba? Hayaan nyo bumili ng bagong gamit, bagong sapatos, kumain mag-isa. Kung mag-isa man siya doon, kasama ng mga kaibigan, ng masarap, huwag nyo na pong hingiin yung bonus niya ngayong Christmas season. Kanya na yon. Diba? Ate, sa Pasko, darating yung mga classmate ko sa bahay namin, baka pwede tayo maghanda ng ganito. Huwag ba kapal mo ka? Alam nyo, hindi kasi kayang sabihin to mga nasa abroad. Ako na lagi nagsasabi. Kung meron kayo sa ibang bansa, buy something for yourself. If you want to save it up. But just buy something. Wag nyo lang basta, diba, ibigay ng ibigay, no? Tandaan nyo, kung all year round, nag-provide kayo for a family, diba? Hindi nyo masariling asawa at anak, nanay mo, tatay mo, okay lang yun, kung obligasyon mo yan, walang masama doon. Pero, ngayong Pasko, yung pang-13 sa 12 buwan na sweldo mo, yung pang-13 kasi bonus naman yan, kung meron ka yan, sa'yo na yan. Mag-upgrade ka ng telepono. Diba? Oh, bili ka ng bagong panty. Bakit? Kailan ka bumili ng bagong panty? Natatawa kayo sa akin, pero, diba? Ni panty, bro, hindi nyo ma-upgrade minsan kasi puro padala. Wala naman nakakakita. Wala naman talaga sino makakakita. Alam ang post mo yan. Pera nyo yan, yung mga bonus ngayong Kapaskuhan. Pag may kamag-anak kayong dumating sa Pilipinas kasi gusto magpasko sa Pilipinas, wag nyo na kayang gumastos. Kumbaga ipagluto nyo, kayo na gumastos para sa kanila. Alam nyo yung mga balikbayan na babalik ng ibang bansa? Wala namang 3 linggo yan dito. Kasi alam nila by the end of 2nd week, paubos na yung dala nila. Alam nila yan. Diba? Malupit pa minsan, magpapa-outing pa si tita. Nagpapa-outing minsan yan kasi gusto lang kayo makasama niyan. Hindi dahil maraming pera yan. Alam niyo mga pangga, ito yung hirap. Sa ating mga Pinoy, pag ikaw yung breadwinner, ang hirap sabihin ng mga sinabi ko. You are not going to say this. Kasi sa atin, may gawin kang 100, may isa kang magawa na hindi na ibigay, na hiniling sa'yo, yung isa yung maaalala. Mahirap buhay sa bansa mga pangga. Mahirap buhay sa bansa. Mahirap, sobrang hirap mga pangga. Hindi madali.